How do we rate the Duterte presidency? You know, we're facing the worst economic crisis since World War II. We're facing the worst health crisis in the last 100 years. Alam kong hinahanap ng ating mga kababayan paano matitiyak ang kanilang kaligtasan dito sa sakit na ito at paano manumbalik ang sigla ng ekonomiya para naman magkaroon sila ng trabaho, hanap buhay at makadagdag ng kita at mapakain nila ang kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya. Yan ang challenge. Noong 2019 elections, 18 lang na kongresista mula sa Liberal Party ang nanalo. At lahat ng kanilang kandidato para sa senador na nasa 8 diretso slate, talo. Ano ang hinaharap ng Liberal Party matapos pumanaw si dating Pangulong Noynoy Aquino? Ano ang plano ng partido sa May 2022 elections? Lahat ng yan sasagutin ni Senator Francis Kiko Pangilinan, Liberal Party President, dito sa Damangahas Interviews. Magandang araw po, Senator Francis Kiko Pangilinan. Aba, mukhang maraming usapin na mahalaga ang inyong boses bilang National President ng Liberal Party. Si Senator Kiko, hindi nyo na matatanong, talagang tunay na isko o scholar ng bayan. Graduate ng UP, Student Council Chairperson at First Student Regent. Siya rin po ay Mason Fellow sa Harvard. Planong tumakbo muli sa kanyang ika-4 na termino bilang senador, advocate ng Judicial Reforms, Agriculture at Constitutional Amendments Committee, yung kanya ngayong tinututukan. Good day, Senator Kiko. Good day, Malu, and to our listeners, viewers, magandang araw sa kanilang lahat. Alright, umpisahan po natin, Senator Kiko. Pumanaw si dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III o si President Pinoy. Ano yung masasabi ninyo na talagang nararamdaman ninyong feedback, responses ng mga tao sa legacy ni Pinoy? Well, ang palagay ko, merong outpouring of sympathy. Nagkaroon ng feeling ng pangungulila ang marami. Hindi namin inaasahan ang kanyang pagpanaw. We were hoping and we were expecting that he would get well. After all, 61 years old pa lang si Pinoy. No? So it really came as a shock to us. And I guess nagkaroon ng pagkakataong mag-reflect. Siguro ang silver lining nga is biglang lumabas yung mga katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kanyang naging panunungkulan bilang presidente. Kasi nga, he has been subjected to a very, very vicious vilification campaign even before the elections of 2016. Kumbaga, towards the elections, nakaupo pa siya. Nag-umpisa na ang mga fake news at tuloy-tuloy yan nung bumaba siya sa pwesto. Kaya nung namatay siya at ang tao ay biglang, sabi nga, nakapag-isip, nakapag-reflect, lumalabas ngayon yung katotohanan tungkol sa economic growth, yung kanyang address, pagtugon sa ekonomiya, from the sick man of Asia to the darling of Asia, na-manage niya ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, he was able to manage inflation. Siyempre, yung 7.7 million ng ating mga kababayan ay naiahon sa kahirapan, from poor naging non-poor. Lowest unemployment rate in 10 years pagbaba niya sa pwesto at maraming mga proyekto at naway magsilbing, sabihin na nating inspirasyon lalo na ngayon sa panahon ng pandemya at mga pagsubok ng ating bansa ay magsilbing inspirasyon siya sa ating lahat na ang hangad ay manungkulan ng tapat at magkaroon ng suporta sa mga nanunungkulan ng tapat. Okay. Sa panahon ho ni Pinoy, una at tila huling beses nagkaroon ng increase ang ating GDP batay sa manufacturing sector. Kakaiba po yun, sabi nila. At ang Anti-Corruption Perceptions Index ng Pilipinas ay talagang umayos. Hindi ho ba parang merong panghihinayang o comparison, unintended man, sa kalagayan ngayon? Hindi natin maihiwalay yun. Natural,
Siyempre, tatanungin natin ang ating mga kababayan at sila mismo nagtatanong, di ba? Mas mabuti ba ang sitwasyon natin ngayon kumpara sa dati? But sa atin, naniniwala tayo nga na hindi maaaring ipagkaila yung facts, di ba? Alam mo, nung nag-umpisang manungkulan si Pinoy, for example, 22 billion ang defense spending. Pagbaba niya sa pwesto, 59 billion na yung modernization ng armed forces. More than, almost triple. Diba? Halos triple ang umangat. Yung credit rating upgrades natin was 8 consecutive times. Diba? Nagkaroon ng upgrade. Ibig sabihin ng upgrade, mas mura. Makakapagpautang ang gobyerno at mas madali ang paggasta ng pera dahil nga meron tayong dagdag na pondo dahil mas mababa ang binabayaran nating interest. So mas marami tayong pondo para sa mga proyekto. Yung 4Ps, from 700,000 families, naging 4.4 million families. From, di ba, umabot ng 70 billion ang laan para sa mga pinakamahihirap nating mga kababayan. So lahat yan, syempre, mararamdaman at naalala. Sa atin, hindi, si Pinoy din siguro, to a fault, maybe, ayaw niyang magbuhat ng sariling bangko. Di ba? Sabi ko nga, wala siyang pamilyang sarili niya. Di ba? Okay. At dinedicate niya yung buong buhay niya. Consecrated his life, di ba? To the service of the nation. Senator Kiko, sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, 4 na pangulo sa 15 naging presidente ng Pilipinas ang galing sa Liberal Party. Ano ang sitwasyon ngayon ng Liberal Party? Dati, sabi nila, habal-habal party na lang daw kayo. Mula daw nung naging Volkswagen Party kayo under Pinoy. Ibig sabihin, napakaliit o irrelevant? 2016, nung nanalo si Vice President Leni, of course, natalo ang ating kandidato para sa pagkapangulo, pero 115 congressman ang nanalo sa LP. Okay. At 7 incumbent. Of the 12 senators elected, 7 were from the coalition of the Liberal Party. In other words, admin. Pero yun na nga, nauwi kami sa 4. Yung 3 lumipat sa administrasyon, sa Senado. Pero sa House, nauwi kami sa number 17 na lang kami ngayon from 115. So naglipatan talaga. No? At yun ang isa sa palagay kong kahinaan ng ating political party system at ang political institutions na nagbibigay daan sa ganitong klaseng balimbingan at malungkot. Pero ganun talaga ang napakaraming sabihin na nating mga kaso ng paglilipat dahil nga para luminya dun sa partido nung nakaupo. Dapat dyan talaga political and electoral reforms. Yung dapat dyan na merong specific set of state subsidy sa mga political parties tulad ng ibang bansa para mapalakas yung mga partido. Pangalawa, dapat siguro merong anti-turncoatism ng mga legislation. Pero sa atin nga, kami ni Vice President Leni, nung ipanalo niya yung kandidatura niya, tayo ay naging presidente ng Partido Liberal in 2016. Diba? Hindi natin ginusto, hindi naman natin hiningi ito dahil na naglilipatan na lahat. Tapos ako tapos binobomba pa kami ng kaliwat kanan ng mga fake news ng mga araw na yun. Tuloy-tuloy from the campaign. Sabi ko nga habang yung iba umaalis na sa kampo, ako gusto pa nilang pamunuan ko yung kampo. Political suicide, di ba? But, you know, we stand our ground. We have principles that we abide by and live for. So sabi ko, sige na, let's, di ba? Somebody has to do it. And sabi ko nga, we do not do this because of the certainty of our victory, but because of the certainty of our conviction. So, but marami kami natutunan noong 2016. Marami kaming, we went through a soul searching and we redirected our efforts so that we made our party open to ordinary citizens. Okay. Hindi na politico-centric. Although we still have around 1,000 elected officials, national, local officials to the councilor level, we really focus on building the party to become a people's party.
So from 4 chapters, Citizens Party chapters in 2016, we now have 161 and still growing. And these are ordinary folk, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nung nag-COVID, we had 30 chapters. But because of COVID, I guess, and yung in digital technology, we continued to organize. And we were able to meet up. And we were able to set up today a total of over 161 chapters na and still building these chapters. All right. Actually, kapareho nyo rin po yung PDP Laban Party. Ano po, na napakaliit, pero nung nanalo si Pangulong Duterte, biglang lumobo into a coalition na napakalaki. Yun nga ang storya since the restoration of democracy. And even before, di ba? Nung si Marcos ang nakaupo, ang pinakamalaking partido, KBL. Nung pinalitan siya ni Cory at si Peping Cojuangco ang Secretary General ng PDP, ang pinakamalawak noon ay Laban. Di ba? LDP pala. LDP, PDP, nag-merge. Okay. So LDP. Nung si Ramos naman, yung LDP, nagsilip, naging lakas. Di ba? Nung si Erap naman, nagsilipat naman, LAMP. Di ba? Naalala mo yung LAMP? At si Erap, Gloria, balik sa lakas. So talagang ganun talaga dahil nga mahina ang ating party system, hindi pinopondohan ng Estado, which is not good, ha? Kasi pinag-uusapan ng ang partido ang nagpapasya ng direksyon ng bansa. Exactly. Diba? So kung pabago-bago, pa iba-iba, paano na yung direksyon ng bansa? Ganun din, pabago-bago, pa iba-iba. Diba? So yun ang hindi maganda sa ganyang klaseng sistema. Pero hindi naman daw po kasi tayo talaga mayroong tunay na mga political parties. Parang flags of convenience daw yan. Kung sino yung namumuno at may hawak ng pondo, doon pupunta, kukuyugin ng mga politiko. That's why pag mayroong state subsidy sa political party, tulad sa ibang bansa, Asia, Europe, US, yan meron. Halimbawa, dahil ginastusan ka ng gobyerno, di ba? Kung ikaw ay lilipat, balik mo yung gastos. Di ba? Dahil nanalo ka doon sa partidong yon at yun ay pinondohan ng gobyerno, kung lilipat ka ng partido, okay lang. Hindi ka naman pwedeng, kung prinsipyo pinag-uusapan, pwede ka lumipat, pero ibalik mo yung pera. So that becomes a deterrent. Di ba? Number 2, yun na, magkakaroon ng rules on disengagement. Di ba? May mga na how can you do this? You can, but kinakailangan mayroong regulation. Di ba? Hindi pa pwedeng nagpapalit ka ng partido na para kang nagpapalit ng t-shirt. Di ba? Hindi man dapat gano'n. Okay. Pero kaya ho ba natin pagtiwalaan ang mga nasa Kongreso ngayon na baguhin o ipasa yung political and electoral reforms bill ninyo na may state funding for political parties para sila tipong professional o nasa tamang posisyonan at yung anti-dynasty law kasi tila magkapatid na mga usapin yun. Nasa leadership din yan, nasa political will. Halimbawa, wala namang, hindi natin inaasahan na magiging 200 billion yung pondo ng DSWD para sa Pantawid Pamilya Program and other, di ba? Assistance. Pero yun dahil nagdesisyon si Pinoy na palawigin yung 4 Ps from from 4 billion to 7 billion. 70 billion, di ba? Yun ang political will. So, kinakailangan mo ng political will at kinakailangan mong itulak ng husto. So, it can be done. Okay. Yung RH bill, di ba, naipasa yan 2012. Nasa Senate ako 2001. Nobody would have thought na papasa yan dahil nga malaki ang church opposition, di ba? Ang Roman Catholic Church. But again, Pinoy took, di ba? Took the reins, pulled the bull by its horns, exercised political will at naipondo. Ganun din sa sin taxes measure na naging dahilan para magkaroon ng universal health coverage. Naiangat from 50% to 94% ang PhilHealth coverage dahil doon sa sin taxes na dati-rati halos imposible dahil ang lakas ng lobby ng tobacco companies. So it can be done. Kailangan lang ng political will at kinakailangan ng matibay-tibay at sabihin natin may paninindigan na liderato.
pag political will ang pinag-uusapan, actually si Pangulong Duterte nung tumakbo, parang siya yung nag-exemplify nung quick fix, tapang, malasakit. Tapos kaiba yan kay Pinoy na daang matuwid, dissenting politika, at ano yung sense niyo doon? Ang kandidatura ni Pangulong Duterte, how do you explain the victory? Kasi hanggang ngayon mataas ang public approval rating. Well, maraming factors. Siyempre, ang taong bayan naghahangad ng mas mabuting buhay. May disenchantment, malaki pa rin ang ating kahirapan, lalo na ngayon. Tapos, siyempre, matatamis na salita, populist, di ba? Parang simpleng mga quick fix sa desperasyon ng taong bayan na magkaroon ng pagbabago at kagustuhan na bumuti-buti ang buhay nila, naniwala sa mga matatamis na salita at pangako ng kasalukuyang administrasyon at hindi kaila. Tuloy-tuloy talaga ang yung trolling at bashing at paninira. Hindi lamang bago ng eleksyon, pati pagkatapos ng eleksyon. Kami, ako, si Sharon, tsaka ako, ay itong nakaraang 2 months ago lang, talagang pinutaktin ng fake news, ng paninirang puri, dahil nga tayo ay hindi nagsusunod-sunuran. So kasama yan sa overall political atmosphere ngayon. Merong halong takot, merong halong malawakang panlilinlang at fake news at paninirang puri. Okay. Nakakalungkot nga sa gitna ng COVID, nag-umpisa pa lang yung lockdown, kaliwat kanan na ang fake news na ipinagkakalat tungkol sa akin na iba-iba daw yung pronouncement ko na ginagamit pa yung mga official seal ng TV5, ng ano-ano mga ahensya ng pamahalaan para lang maipakalat kung hindi totoo. Okay. Sa nabanggit ninyo yung mga trolls at fake news farms. Pero sa totoo lang, may toxic divide talaga yata ngayon, mga DDS versus yung inyong grupo na tinatawag na Dilawan. Meron din yung mga nire-red tag na mga grupo. Which is mind you, fueled to a large extent by this massive trolling machinery na bots ang kumikilos. Ibig sabihin ng bots, hindi totoong tao, paulit-ulit lang na kinakalat, cut and paste. Kunwari, maraming tao nagsasabi pero pare-pareho sinasabi, say verbatim, word for word, pero iba-ibang account. So talagang yung divisiveness, kasama yan. Kasama sa pagiging epekto nitong paninira, pagkakalat ng fake news, talagang dinidivide ang ating mga kababayan into camps para walang unity at pagkaganyan, sino makikinabang? Yung mga nakaupo, yung mga merong maraming pera para magkalat ng ganitong mga paninira. Okay. Pero liban po sa troll farms, maaring may mga mamamayan talagang naniniwala kay Pangulong Duterte. Well, ako definitely malaking impluwensya ng troll farms dito sa ating at yung mga ibang nagsishare talagang naniniwala dun sa mga kasinungalingan o kumbaga nalilin lang. Maraming naniniwala, totoo yun, pero meron ding takot, meron ding sabihin na nating swayed, di ba, by the disinformation. So it's a combination of all of this, yes. All right. Pero kahit bago mag-2016 elections, sa amin pong mga reports, nasilip na rin namin na may mga parang trolling o parang tipong social media accounts din naman ng ibang politiko. Kasama na yung Pinoy admin, kasama na sila. Pero ito, just to add, Malu, noong 2019, yung University of the Philippines College of Mass Communication, they came up with a research paper on trolling and fake news during the 2019 elections. Okay. At ang datos nila, ang pinaka-trolled sa lahat ng mga kandidato sa national ay yung 8 Diretso, yung opposition. At doon sa opposition, ang pinaka-talagang pinuntirya ng fake news at paninira ay si Senator Bam Aquino at si Secretary Mar Rojas. At nakita ko si Bam 1 month after the elections. Sabi niya sa akin, nagpo-post pa ako hanggang ngayon pero wala nang troll. So talagang ginastusan, pinondohan itong, and in fact, Senator Ping Lacson has said it. There is an undersecretary who's going around the country setting up troll farms. Ang biro ko nga sana yung
poultry farms na lang, yung mga vegetable farms, yung mga rice farm ang pondohan ng gobyerno. Ng USEC na yon at hindi itong troll farm. Okay. Totoo na merong ganong klaseng paninira na nangyari noong 2019 at marami ang naniwala, kaya dapat din ang panawagan natin sa ating mga botante ay they have to be vigilant. Baka kasi sila ay nililinlang at sila ay nagpapadala sa disinformation at pag sila ay nagpapakalat at nagsishare ng hindi totoo, hindi kasama sila sa misinformation, hindi man nila sinasadya. So we have to be vigilant. Okay. Sabi naman ho nila, talaga naman ho siguro na outsmart ang opposition siguro ng Duterte Group. Ano ho? Kumbaga, question ito ng some could be smarter than others bukod sa merong pondo. Well, alam mo, yung outsmarting, in a way, tinatawagan yung mga mayor, isasama ka sa narco-list kung sumuporta ka doon sa kabila. Okay. At sinabi mismo ng administrasyon, pag nanalo dito, pag hindi nyo sinuportahan yung mga kandidato namin, wala kayong budget. I mean, there was intimidation. Tapos, even the COMELEC, in the 2019 elections, we were vying for the dominant opposition party, LP. Kasi kami ang opposition eh. Pero binigay, 3 days, 4 days before elections, binigay sa Nationalista Party. Nakaalyado ng administrasyon. So pati ang, it's easy to say na outsmart yung opposition, etc. Up to a certain extent, I'd like to think, yes, perhaps. But there was also massive use of government resources. There was intimidation and threats. Donors who would have otherwise supported us told us na ang message sa kanila, pag nalamang sinusuportahan nyo yung nasa oposisyon, babalikan namin kayo. So there was threats, there was the trolling, there was a lot of resources used. Institutions were compromised precisely because sabi nga come hell or high water, ginawa ng paraan para mabura ang oposisyon. Gamit-gamit ang malalaking pondo. Di ba? Ang daming ang violation ng electioneering, election spending. Di ba? Ang daming vote buying. Diba? So talagang, yes, siyempre, the opposition is not perfect, di ba? But and yes, the opposition has its own share of weaknesses. But yung realidad ng 2019 elections at yung mga pangyayari ngayon, hindi ganun kasimple. Alright. Gayunman, ang LP po ay nakinig. Ano ho? Meron na kayong Project Listen o Project Makinig na nilunsad bago yung 2019 elections. Ibig sabihin, binuksan ninyo yung pinto para kayo yung pumunta sa mga taong bayan at tanungin sila. Ano yung mga major observations o findings ng Project Listen ninyo? Well, unang-una, ang taong bayan ay talagang iilan lang ang interesado sa politika. Okay. For good or for ill. Ibig sabihin, mas interest talaga nila is paano malagpasan yung araw-araw na pangtustos na gastusin. Okay. Ang malaking word cloud na lumalabas ay yung magkaroon. Ibig sabihin kasi walang-wala. Malaking bulto yun. So, yun ay binigyan namin ng malaking, sabihin na nating papel sa aming pagka-craft ng ating messaging. Kaya nga gusto natin nun magandang bukas. People are still hopeful but they really wish to address fundamental issues. Yung hanap buhay, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So yan ang mga nakita natin na kapag ikaw ay masyadong sabihin na nating banat ka ng banat pero wala kang solusyon na pinoprovide, ay hindi makikinig ang tao, mat-turn off, di ba? They are looking for solutions. Hirap nila sa buhay, pag nakita nila yung away, lalo silang not-turn off. Pag nakikita nila yung masyadong toxic, parang pare-pareho naman kayo, gano'n. Ano? Kaya nga dapat balikan natin yung taong bayan. Paano natin sila mahihikayat? How do we make sure that our messages resonate in terms of what they value? That's precisely what democracy is about. We represent, di ba? Tayo ang kinatawan
ng mga hinaing at mga aspirasyon at mga pangarap ng ating mga botante. So dapat alam natin yun at isasaulo natin. At yun ang mga maipapamalas din natin sa kanila. Nahahanapan natin ng solusyon, ang sama-sama nating pagtulungan na malagpasan itong mga pagsubok natin bilang bansa. Okay. Isang taon na lang halos yung termino ni Pangulong Duterte, ang kanyang tinutukang issue, drugs, crime, and corruption. Ano yung masasabi ninyong mabuting nagawa ng Duterte admin? Mabuti yung isinulong nila itong adjustment sa ating corporate income tax, pinabaan para maengganyo yung ilang investments. Yun siguro ang ilang mga mabubuti. Meron pa namang iba, pero alam mo lahat naman ng gobyerno may mabuting nagawa. Kahit si Marcos may mabuting nagawa, hindi ba? Hindi naman lahat palpak. Pero sa kabuuan, ano ba talaga? 'Di ba? Dito sa COVID, kulelat tayo sa buong Asia, 'di ba? Merong datos 52 out of 53 in terms of our ability to recover after COVID. Pinakamataas in terms of per capita or population ratio ang mga namamatay at nagkakasakit. Mas mataas pa ang ratio kumpara sa Indonesia. Mas mababa ang numero natin sa Indonesia, pero times 3 naman kasi yung populasyon nila. Pero pag times 3 natin, yung ating mga kaso mas marami kaysa sa kanila. Alright. Diba? So ako naniniwala ko na ang number one issue na kinakailangang harapin at hindi naharap ng maayos ng gobyernong Duterte, ito yung COVID response at yung economic crisis. It's the worst economic crisis since World War II. Ang daming gutom, ang daming naghihirap, ang daming nawalan ng trabaho. It's also the worst health crisis since in 100 years. Dahil binaliwala, minaliit nung umpisa at talagang meron nga akong napanood na contact tracing ni Presidente Aquino doon sa MERS-CoV na over the weekend, 3-4 na araw, na contact trace nila yung 400 na mga pasahero sa isang eroplano na merong isang kasong MERS-CoV. Pero tayo, yung ating contact tracing nung umpisa, talagang hindi na sorpresa kung bakit kumalat ng husto yung COVID. At hanggang ngayon ay patuloy na kumakalat at lalo na sa mga urban centers sa Visayas at Mindanao. So it's really a challenge. And so in the end, how do we rate the Duterte presidency? We're facing the worst economic crisis since World War II. We're facing the worst health crisis in the last 100 years, and our performance leaves much to be desired. Okay. So, moving forward, alam kong hinahanap ng ating mga kababayan paano matitiyak ang kanilang kaligtasan dito sa sakit na ito at paano manumbalik ang sigla ng ekonomiya para naman magkaroon sila ng trabaho, hanap buhay at makadagdag ng kita at mapakain nila ang kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya. Yan ang challenge. And that's what the next government will be inheriting. Ang laki ng utang, di ba? An economy in shambles, people are hungry. So we have to, in the end, the need to unite various forces to address this challenge that COVID and the economic crisis has brought upon our citizens. Pero Senator Kiko, yung Bayanihan 2, malaki yung pondo na hindi pa nadi-disburse. Parang 9 billion, 19 billion pesos. At tila matamlay ang pagtanggap ng executive branch ng Malacanang sa proposal ng Kongreso na magbayanihan 3. Sabi ninyo, walang trabaho, nagugutom ang mga tao. Ano yung gagawin dapat dun sa mga pondo na nandiyan sa Bayanihan 2 na hindi na-disburse, hindi na-distribute? At payag ba kayo o sa tingin ninyo dapat magbayanihan 3? Dapat magkaroon ng bayanihan 3. Ang problema ng gobyerno, sumobra-sobra na utang at ayaw nang gumastos pa. Which I feel is tayo ang pinakamababang spending sa region kumpara sa Vietnam, Malaysia, Singapore. Kaya tayo rin ang pinakakulelat sa economic recovery. So itong mga ito ang kinakailangan natin baguhin. So we have 1 year. Tayo ay mamimili ng bagong set of leaders. Dapat siguro ang ating mga kababayan pag-isipan ng husto.
'di ba? Sa gitna ng COVID, 'di ba? Ano ba dapat ang prioridad? Hindi ba COVID? Dapat health protocols, hindi yung pag-aaresto ng daang libo. Hanggang ngayon war on drugs pa rin ang paulit-ulit na sinasabi, pero sa totoo lang, meron bang kinulong na sindikatong ng droga dun sa pagpapalusot ng bilyon-bilyon at tone-toneladang sabu mismo sa BOC? Yung BOC na natutulog sa pansitan, na-promote pa eh. Diba? At wala namang kasong sinampa. Dalawa pa, hindi lang isang beses. Nung una si Paildon, yung pangalawa si La Peñas. Pareho namang hindi pinarusahan. Binigyan pa ng dagdag na posisyon. Okay. So talagang sa atin, balikan natin, di ba? We have 1 year to go sa May 2022 elections. Unang-una, kung kayo ay naniniwala, di ba, na kinakailangan nating baguhin ang direksyon ng bansa, yung mga hindi rehistrado, over 13 million voters qualified are not registered. 18 and above. Ang laking numero nun. Marami doon, ang dahilan, isa lang naman ang boto namin eh. Wala namang magagawa. Okay. Diba? Kahit na ba gusto kong may gawin. Sa dami nung nagsabi nun, naging 30 milyon, 13 milyon. Sa dami na yun, alam natin that is a game changer. Yeah. So I think that should be the call. Diba? Today, kasi September 30 ang deadline. Ibalik natin sa tao. Nasa tao. Sa sama-samang pagkilos ng taong bayan na tumataya at naninindigan, nariyan ang katiyakan ng pagbabago. Tunay na pagbabago, hindi itong cosmetic na pagbabago. When the citizens themselves are committed, mobilized, organized towards a common objective, walang ibang puwersang maaring hihigit pa sa ganung klaseng puwersa ng taong bayang nagkakaisa, naninindigan, at sa kanilang napakaraming numero ay kumikilos. Pero Senator Kiko, mainit na ang kwentuhan, ano? At ang pagpoposisyon ng mga planong kumandidato sa May 2022. May mga political ads na, may mga tarpaulin na. At si Pangulong Duterte, ang sabi niya okay, consider me a candidate for Vice President. Tila napaaga yung unofficial campaigning. Ano po? Totoo yan. Sabi ko nga, paano na yung mga tandem? Sabi ko, tsaka na natin pag-usapan yung tandem. Paano yung ibang gustong, papayag ba kayong isama sa isang bayang coalition, etc. itong mga ito? Sabi ko, teka muna, hintayin natin dahil pag tumakbo si Duterte ng Vice President, baka lahat ng mga kakampi niya magsiatrasan eh. So hintayin natin. But in the meantime, naghahanda ang partido. We continue to organize. And we are really focused itong marching orders natin doon sa 13 million na hindi pa rehistrado. Alam mo, ang Pilipino kasi mahilig sa last minute eh. So baka sakaling hinihintay nila yung September 30 deadline, mahihirapan tayo dyan dahil may social distancing tsaka hindi pwedeng di ba, mag-crowding. So dapat talaga i-joke sila na magparehistro na, di ba? I-download yung ating mga forms para mas mabilis pagpunta dun sa COMELEC offices. So I think this should be the focus. Get our registered voters, qualified voters who aren't registered to register. Kung mahal natin ang Pilipinas, di ba? Magparehistro tayo at bumoto tayo. Alright. Sa mga public opinion polls po, tila kulelat ang mga kandidatong natatali sa oposisyon at ang mga top rater, sila Sara Duterte, Manny Pacquiao, Bongo at Bongbong Marcos. Yun ho ba sa tingin niyo kaya ninyong baligtarin pa o talagang mananatiling sila yung may command ng public opinion polls? It depends on what we will do between now and May 2022. So, at base na rin sa historical data, yung mga nakakalamang noon ay hindi naman lahat, in fact, karamihan ng mga lumalamang sa survey noon sa pagka-presidente at vice-presidente, pagdating sa dulo, talo. Okay. Diba? So hindi ibig sabihin dahil mataas ngayon, mananatiling mataas. Pero it all depends on paano natin hihikayatin, paano natin may inspire ang ating mga botante na kumilos at magpasya ng tama, maging mapanuri, di ba? At siyempre, huwag ibebenta ang boto, di ba? Yung makukuha mo sa pagbenta ng boto mo after 1 week,
Di ba? Tapos na, ubos na. 1,000, 2,000, 5,000. Kung 5,000 yan, siguro, wala pa isang buwan, ubos na yan. Pero yung mga hinalal, dahil dun sa kapangyarihan na yun, ginamit yung kwarta, 3 hanggang 6 na taon, babawiin nila yun. Di ba lugi ang botante ron? Lugi, di ba? So, maging mapanuri tayo sa pagpasya at paggamit ng ating kapangyarihan at karapatang mamili kung sino ang nararapat umupo. Senator Kiko, ang pambato ng oposisyon, sabi nila, ay si Vice President Leni Robredo, na Liberal Party member. Pero tila hindi pa siya sigurado kung siya'y tatakbo for president o governor o congresswoman ng kanyang distrito. Ano ho ang latest ninyong usapan kay Vice President Leni? Well, alam nyo, she will decide at the right time. Ako'y naniniwala. I believe in her instincts. At kung titingnan natin ulit, historical data, 2016, 2010, ang mga nagdesisyon ng pagkapangulo, huli na eh. Di ba? Si Pinoy, September, nag-decide noong 2009. Ayaw pa nga tumakbo. Di ba? Habang yung 4-5 kandidato na gustong tumakbo, nakapag-desisyon na. Di ba? Siya hindi pa. 2016, hindi nga umabot ng deadline eh. Nag-substitution pa para yung desisyon ng tumakbo may announce ng tama. In 2016, si Duterte. So yung nagsasabing kailangan magdesisyon na, etc., etc., well, may pros and cons yan eh. Pero the last 2 presidential elections, hindi ganun ang naging sistema. Huli, nagpasya yung mga nanalong mga kandidato. So mayroong wisdom din dun sa hindi agad-agad nagpapasya. At sa totoo lang, hindi ka siya nagpapasya dahil talagang binubusisi niya ng husto. Dahil hindi biro ang magpasya tungkol dito sa pagiging, di ba, yung kandidatura para sa pagiging Pangulo. Okay. Pulsuhan nga ho natin yung mga pwedeng maging katapat. Ano po? At kung ang Liberal Party siguro nagsusuri na ng political climate ngayon, ano ang inyong fighting chance? Kung halimbawa, yung mga nakalista na admin candidates na potential, Sara Duterte. Well, alam mo, mahirap kasing isa-isahin sila. Maaari ring 3, 5, 7 ang kandidato eh. Di ba? Gaya nung 1992. Nung 1992 elections, nung nanalo si President Ramos, 24% lang ang botong nakuha niya. Di ba? Number 1 siya, number 2 si Miriam. 7 silang kumandidato eh. Sino ba? Mitra, Miriam, Ramos, Danding, Imelda, Salonga, Laurel, di ba? So, kung gano'n ang mangyari sa 2022, hindi natin alam, di ba? Ang hirap sabihin pag ganito kasi sa politika, sa eleksyon. It's always who are you up against eh. And if you are up against 7 and 8, doon mo malalam, doon ka makakapag-analyze saan pupunta ang boto nino, sino ang mas malakas, sino ang mas matimbang. So I think it's too early to talk about if she is the candidate, if he is the candidate, if it's a Duterte. Medyo mahirap sabihin ang outcomes kasi everything is fluid. All right. Now, ang isang fluid ang sitwasyon ngayon ay si Senator Manny Pacquiao. PDP laban, acting president, pero parang tila tiniwalag o informally, hindi na sinusunod ng kanyang vice president at ibang miyembro. Ano yung tingin ninyo? Nagnawagan siya ng investigation ng corruption sa Duterte admin at tila parang nasa gitna siya ng political spectrum ngayon. Hindi mo malaman kung admin o kung opposition. Si Senator Pacquiao, nakausap niya po ba? Hindi pa. Pero sana na mas maaga siyang luminya tungkol sa corruption. Pero sige, nandyan na rin yan. The Blue Ribbon Committee can on its own, even without a resolution, look into these matters. Pero mabuti sana, total out of town siya, siguro ipadala niya ang isang liham para ilabas doon yung mga issue. And maybe then we can have the Senate investigated. Okay. Iba-iba ho yung reactions ni Senator Tito Sotto na parang okay naman, di naman sinabing walang corruption dati pa, lahat naman nagsasabing meron.
to Senator Gordon na parang tipong wala namang katibayan dyan masyado. Bakit ho tila kahit magkapartido iba ang dating nung sinasabi ni Senator Pacquiao? Siyempre, tinitimbang din ng mayorya dahil issue ng mayorya yan eh. Kami, nasa minority kami. No? Dahil sila ang mag-iimbestiga niyan at magkaalyado sila. Diba? So, I think, sabi ko ang biro ko mabuting magkaroon sila ng group chat. But sa atin, the Senate, in fairness, the Senate has yung PhilHealth investigation, yung vaccine rollout na overpriced, diba? Yung overpriced testing kits, PPEs, na-expose lahat yan sa Senate investigation. So, we are optimistic na pati ito eventually we can look into it and the people deserve the truth. Ang takot daw po yata ng administration party medyo mahahati ni Senator Pacquiao ang boto sa Mindanao kung sakaling tatakbo siya. Yun ho ba nasisilip din ng LP na parang game changer kung sakali dahil tila ilan silang from Mindanao gustong pumoto at Mindanao ang isa sa key factor ba't nanalo si Pangulong Duterte? Well, again, posible yan. Pero sabi ko nga, marami pang pwedeng mangyari. At sabi ko nga kanina, hindi natin alam. Pagka nagdesisyon si Duterte na tumakbo ng Vice President, sabi ko nga, baka magsi-atrasan lahat yan. Okay. Diba? Dahil hindi rin biro ang usapin ng sitting president nangangampanya. Diba? At umiikot. Anong mensahe yan para sa mga mayor? Di ba siyempre sasabihin nila, teka, pati nga ang mga kaalyado niya. Kaya nga, yung sinasabi ni President Duterte na equilibrium, talaga kung ibig sabihin nun kung akong tatanungin kinakailangan pagkaisahin natin lahat ng mga kaalyado natin. Kaya ako'y tatakbo. Yun ang aking basa ron. To preserve and consolidate, di ba, the administration and its allies. Because alam nilang, siyempre, kandidato siya. So and therefore, itong mga posturing, hindi natin alam. Di ba? Posibleng magkaroon ng mga pag-aatras dyan for one reason or another. So, we don't know. It may, kung seryosong hindi aatras at seryoso siyang tatakbo, siyempre may effect yun sa Mindanao, pero hindi natin alam. Baka nga umatras because nga dun sa mga succeeding events. Sa May 2022 na eleksyon, ang sabi nila kahit man may COVID, mananatiling may dayaan, patayan, vote buying, at trolling. Ano yung plano ng Liberal Party para harapin itong mga challenges na to? Well, good. May mga, we are looking at interventions in the coming days. And preparation, no? Yung ating mga IT experts, yung ating mga volunteers na kinakailangan ma-mobilize, yung ating community infantry na ground troops. Force multipliers daw. Force multipliers and additioners. Kailangan mag-organisa. So yan ang ginagawa natin. And marami tayong natutunan sa May 2019 elections na hopefully we learn our lessons well and we will be able to confront itong ilang mga hurdles at yung mga naging balakid para makumbinse ang ating mga botante tungkol sa ating plataforma. Ang huling tanong na lang po, ang LP ay bahagi ng Isang Bayan Coalition. Ano po? Well, we are supporting efforts at uniting all those who believe that we deserve better, all those who believe that we can do better in terms of the COVID response, and that if this administration is re-elected, we will have more of the same. So lahat ng mga naniniwala na kinakailangan nating pagkaisahin ito para ilagay sa tamang takbo yung ating pag-manage ng COVID response, kakausapin natin. We support the Isang Bayan effort to unite behind one candidate because we know yung lessons ng 2016 nung nagkahati-hati yung mga puwersa,
nanalo ang administrasyon sa ngayon. Yung lessons ng 1986, dahil isa lang ang kandidato ng oposisyon, sa halip na nagkawatak-watak, nagkaisa, kahit paano ay naging mas matibay yung yung laban, di ba, sa diktadura noon. So, yun ang mga leksyon na dapat nating matutunan. At sinasabi ko nga, yung unity, kung halimbawa, anong klaseng unity at sino ang dapat kasama sa pagkakaisa? The broadest unity possible for as long as we share the same objective of bringing and moving our country away from the worst economic crisis since World War II and the worst health crisis that is affecting millions of our people. Kung lahat tayo ay yun ang ating common objective at magkaisa, everybody should be welcome to join that coalition. Alright. So sa madaling sabi, ang isang bayan sa inyong tingin dapat maging daan din para magkaisa yung bayan. Pero tila inclusion list, ano po? Yung mga DDS at yung mga iba pang taong walang kulay o hindi pa siguro engaged, tila hindi nga bibigay yung mensahe na magkaisa sa single slate na gusto ng isang bayan. Yun ho, yata yung puna doon. We're talking about candidates, but we're not talking about the citizens. That's right. And that's why palawigin pa natin. And the Vice President has said that. Hindi tayo yung pwedeng tayo-tayo lang ang nag-uusap. Palawigin pa natin ang ating hanay. Okay. Yun lang po. Maraming salamat, Senator Francis Kiko Pangilinan, National President ng Liberal Party at re-electionist Senator sa May 2022. Good day, sir. Maraming salamat at magandang araw.